Ipagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways ang pagpopondo at pagtatapos ng mga proyektong iniuugnay sa Diskaya Contractors sa kabila ng umiiral na investigasyon. Ito ay matapos matuklasan na ilan sa mga proyekto ay matagal nang nakatenga. Si Aaron Rojas sa report. Ano na ang kahinatnan ng mga proyektong na-award sa mga Diskaya? Iyan ang katanungan ng marami dahil sa dami ng mga proyektong nakabinbin matapos masangkot sa kontrobersyal na flood control ang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat iniimbestigahan pa ng ombudsman ang mga proyekto, hindi maaring hayaang masayang ang pondong inilaan dito. Sinabi ng kalihim na marami sa mga proyektong ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay matagal nang na-award, ngunit hindi agad natapos. Kaya kinakailangan na itong ipagpatuloy sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong kontratista. Dagdag pa ni Dizon, isinailalim na sa termination ang lahat ng Diskaya project sa buong bansa. Ngunit sisiguraduhin ng ahensya na matatapos ang mga ito sa pamamagitan man ng pagpapatuloy o pagre-repurpose depende sa pangangailangan. I think the problem is, number one, it was a Diskaya project awarded in 2020. Ang punto dyan, Diskaya project, terminated dyan, kailangan maghanap tayo ng bagong kontratista para matapos na once and for all. Kasi 2020 pa yan eh. Sa Taguig City, isa sa mga proyektong sinuri ay isang multipurpose building na nakatakdang gawing Hall of Justice. Ayon kay Taguig City Mayor Lani Cayetano, mahalaga ang naturang proyekto para sa lungsod at umaasa siyang magiging maayos ang investigasyon sa pagpapatuloy nito. So ang proyekto pong yan ay kailangan ng City of Taguig. Now kung ano man ang investigasyon na kinakandak ko ng DPWH, ay tiwala naman akong magagawa ho nila yan. But ngayon nakita nila yung buti ng programa at may commitment ang DPWH na ituloy ang pagpupondo at pagsuporta sa programa. Siyempre nagpapasalamat po kami. Samantala, ayon naman kay Senador Alan Peter Cayetano, batay sa kanilang sariling investigasyon, walang ghost project sa Taguig. Ngunit aminado siyang may mga issue sa bidding. Well, all over the Philippines, we did our own investigation. Number one, walang ghost sa Taguig. Number two, it was all bid, etc. Ang initial information namin is marami, iba yung sa bidding, pero hindi yun yung actual contractor. So gamit ng lisensya. So I leave it up to the DPWH for their own investigation. Sa ngayon tiniyak ng DPWH na pananagutin ang mga may pagkukulang sa proyekto, kasabay ng layuning may pagpatuloy at matapos ang mga infrastruktura na pinondohan ng buwis ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Aaron Rojas, SMNI News.